Dito sa Talisay, mangroves o bakawan ang itinuturing nilang yaman. Ang dahilan ng pagsikat ng Talisay, ang matagal na nilang nakukuha sa mga bakawan, ang shellfish na tinatawag dito na tuhoy. Sa 3 coastal barangay sa Talisay, sa barangay San Nicolas, pinakasagana ang tuhoy. Pinaka-accessible for them is tuhoy kasi every low tide, kahit saan dito sa area sa Lipaan or dito sa mangrove, nakakakuha sila. Isa sa matagal na nangunguha ng tuhoy, si Ate Floribel. 8 years old pa lang daw siya nang turuan siya ng kanyang nanay Bebang na manguha nito. Importante yun sa akin manguha ng tuhoy kasi noong nag-aaral pa ako, minsan yun ang ginagawa kong pambaon sa school. Dati raw ay 20 pesos ang 100 piraso ng tuhoy. Pero ngayon, ibinibenta ito ng piso kada piraso. Para malaman natunog siya pag tinamaan ng gapat, pag nanguhuli. Ba ang tunog niya pag walang laman? Mayroong tumunog. Kapag konti ang nakukuhang tuhoy ni Ate Floribel, imbis na ibenta ay inuulam na lang daw nila ito. Ang karaniwang luto rito, ang specialty daw ni Nanay Bebang na sinabawang tuhoy na may miswa at patola. Ilang beses na po namin din na-feature yung iba't ibang klaseng clams. Pero ito pong tuhoy, matagal nyo na pong inaani. Mula 10 years old po kayo. All year round. Opo. Nung bata pa ako, kahit hindi ka makabili ng karne, meron lang yan, pwede nang inasiman, pwede nang gawain ng ganyan, basta't meron ka lang tuhoy, sir. Tama si nanay. Hindi na kailangan maglagay ng asin. In fairness, alam mo na, sabi ng pagkaluto ni nanay, alam niyo na yung combination ng miswa, pati patola, great combination. It tastes fresh, even though it's salt water, but salt water fresh. At definitely walang lansa. Nung natuto yung community makapag-create, makapag-invent, discovered na pwede pala silang mag-create ng more than 20 dishes out of tuhoy, malaki yung naitulong niya sa mga locals dito kasi maraming umu-order and nagkaroon sila ng additional source of income. But who will take home the Queen Tuhoy crown? Ladies, be ready for the test. Sa taste test pala. Hi, Sir Drew! Ay, May ID ka bang dala? kailangan po ng ID? Kasi baka makalimutan mo yung pangalan mo. Lakas ng mo confidence This is Lumpiang Tuhoy. Lumpiang tuhoy. Yes. Sino nga pala ulit ako? Andrew! Thank you! Hi, sir. Ay, may kembot pa yan Hi, sir. Hello po. Ito po ang Siomay Tuhoy. Siomay tuhoy. Okay, ito na po yung gagamitin ko. Lagyan na po natin ng soy sauce. Wow, pwede lang. Thank you, ate! Hello, sir. Hello, may tubig mo kayo? Loko lang po. Opo. Tuhoy carbonara po. Pwede din ate. Hello, sir. Ay, hello. Ito po yung crispy toy sisig. Uy, so parang dinip fry pa ito or stir fry para maging sisig. Siya. Mulutong! Oh my goodness, we have a front runner. Thank you there. Tuhoy roll. Sandwich Tuhoy. Ang dami pa pala. Sir, tukwat tuhoy. Pwede din.
Yun. Gumamit ng ginger si nanay. Ang sarap din to. Wala kang lagyan ng sauce, not nay. Barbecue in Tuhoy. Tuhoy po kayo! Tuhoy po kayo! Longganisa. Medyo mahirap to. Ang tuhoy ay napaka-versatile na ingredient at pwedeng lutuin gamit ang iba't ibang ingredients. Lahat masarap. Pero yung dish na umusbong, para sa akin, para sa panlasa ko, hindi para sa mga kasamahan ko, ako lang to. Ang nanalo, Queen Tuhoy Crown. Ang tuhoy ay napaka-versatile na ingredient at pwedeng lutuin gamit ang iba't ibang ingredients. Lahat masarap. Pero yung dish na umusbong, para sa akin, para sa panlasa ko, hindi para sa mga kasamahan ko, ako lang to. Ang nanalo, Queen Tuhoy Crown. Na hindi masyadong durable, no? Ay ang sisig dish. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!